Abuso sa kapangyarihan ng ehekutibo, itong buwelta ni Senadora Laila de Lima sa mga payag kahapon ni Pangulong Duterte. Mensahe pa ni de Lima sa presidente, huwag na raw idamay pa ang iba sa paninira sa kanya. Narito report ni Mark Salazar. Here is a senator complaining when one day I will tell you that the hair driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting its adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. Ito ang pambibira kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang senadorang reklamo raw ng reklamo sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Nung unay hindi pinangalanan ng Pangulo ang senadora. Pero kalaunan, derechahan na niyang tinukoy si Senadora Laila de Lima. Ngayong araw, humarap sa isang press conference ang senadora. No one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. This is no less than abuse and misuse of executive power. Ayon mismo kay de Lima, minsan nang sumagi sa kanyang isip na itigil lang ang investigasyon sa extrajudicial killings ng mga drug suspect sa panahon ng Administrasyong Duterte para lang daw matigil ang pag-atake sa kanyang pagkatao. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. bati daw ng senadorang may mga kasong inihahanda laban sa kanya. Hihintayin at haharapin daw niya ang mga ito. Kasabay nito nagbigay siya ng mensahe sa Pangulo. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Ang Partido Liberal na kinabibilangan ni de Lima ipinagtanggol ang senadora. Suporta at hindi raw pagkundina ang anilay dapat ibigay sa senadora. Katotohanan at hindi mga pahaging. Sagot naman ng Malacanang, lahat daw ng sinasabi ng Pangulo may basihan at ebidensya umano. Meron siyang poder na nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon, ng mga intelligence reports na hindi po natin nakukuha tayo mga ordinaryong mamamayan. No? Si Vice President Leni Robredo naman nalulungkot daw na nauwi sa personalan ng usapan. Kailangan maging inspiring kami sa hindi lang sa iba pang government officials pero sa ating mga kababayan. Kaya yung sana maibalik lang sa issue yung usapin. Hindi nakakatulong na personal. Kung magpapatuloy pa ang isyung ito, malalaman sa mga susunod na araw. Mark Salazar, GMA News.